Umaga. Kumusta po kayong lahat? Ngayon, nandito na naman ako mga kabetsi sa bukid. Dahil, alam nyo ba mga kabetsi, kung ang gagawin ko ngayon? Ito ang aking gagawin. Yan. Itong aming latundan na saging, tingnan nyo po. Matured na kasi siya. So, alam nyo po ba, itong latundan na saging, hindi po natin kailangan na ipamatured or dito po ito mahinog sa puno. Ang nangyayari po kasi, pag masyadong mainit ang panahon at pagkatapos po masyadong matured na, ang nangyayari po sa saging nabibiyak yan. So, pag nabibiyak-biyak na po siya sa sobrang matured o sa init na ng panahon, hindi na po natin makakainan yan kasi syempre po, magkakaroon na ng dumi. At saka hindi na rin magandang kainin mga kabitsin na mga biyak-biyak na yan. So, kailangan po, ganyan na po siya. Kailangan na po natin kunin. So, mga kabetsi, magsisimula akong tagpasin ang saging na ito. Mga kabetsi, so ngayon mga kabetsi, hindi po nasabi ko noon sa unang video, huwag po natin putulin dito. Kasi, maaari po tayong maninilikado. So, ilan na pong mga tao na nawala ng buhay sa maling pagputol po ng saging. Noong isang taon po, meron po isang tao na nawala ng buhay dahil po mali ang kanyang pagputol. Dito din po sa amin sa Leyte yun. At nag-iisa siyang pumunta sa bundok dahil meron silang tanim na saging doon. Wala siyang kasama. So, nung pagputol niya na saging, mali. Yung puno po, bumagsak sa kanyang katawan. So, yung family niya, maghapon pong hinahanap siya. Buti na lang po may nakapagsabi na pumunta doon sa bundok. At yun, nalaman nila, nakita nila yung sitwasyon na yung puno po pumatong sa katawan at yun po, sa kasawiang palad, nawalan po ng buhay. At ngayon din po, meron din po nangyari ng ganun, nawalan din po sa bumagsak po sa kanyang ulo. So, kailangan po, ganito po yung ang tamang pagputol, wag po tayong dito haharap, dito po tayo dapat. At dito po sa taas natin, puputulin. Para po, at hintayin lang po na ito po yung ating gagawin. Ngayon po, kung tingnan natin, balik na po siya. So, ibig sabihin, hindi po ito babagsak sa ating katawan. Ito meron namang dahon na pwede nating hilahin. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan ang hila. Dahan-dahan. Yan. Ganyan po dapat. At tingnan nyo po, safety po yung natin, yung saging po natin. Yan po, tingnan nyo po, wala pong nasira. Kahit isang piraso, wala pong nasira kahit isang piraso. So ganito po ang tamang pagputol. Pasensya na po kayo, hindi ko po nalaban ang long sleeve kong itim. Hindi po ko nakapaglaba. Kaya suot ko ngayon hindi itim. Pero nag-ingat naman ako na yung dagta hindi pumapunta sa akin. So balik po tayo ulit. So ganito po para maingatan natin. Para maingatan po natin ang ating buhay. Ganito po ang pagputol. Huwag po natin
putulin or ubusin sa pagputol, syempre po, babagsak po yun. Pagbagsak, masisira ang bunga, delikado po yung ating buhay. So, tanggalin na po natin ito. Ito pong alam niyo po ba na ang saging ay napakayaman sa potasyum at ang ating pong mga pananim ay kailangan din po ng potasyum. So, napakalaking tulong po nitong mga dahon, napakalaking tulong po nitong puno sa ating mga gulay na pananim. Pwede po natin ito gawing abono or fertilizer para sa ating mga gulay. Pwede po natin gawin itong organic fertilizer. So, yan po ang tamang pagputol. Ngayon, dandahan naman na po natin na kunin ang saging. Ito na po. Wala pong nasira kahit isang piraso. So, at naging safety po ang life ko. Ganyan lang po ang pagputol. So, meron pa kaming puputulin mamaya doon sa baba. Ito naman po yung pangalawa kong puputulin na saging. May hinog na po kasi. Siguro po hindi pa siya masyadong pinaka-matured pero hinog na po. Meron na pong hinog at makikita nyo po mamaya sa pagkuha nito na meron na pong pagputol ng saging nito na meron na po talagang hinog. Mga kabetsi, dahil po yung saging ay mataas, so ngayon meron pong hagdan or ladder. Akyat po ako kasi napakataas po na kailangan akyatin yung saging. Sabi ko pa nga, hindi naman po pwedeng putulin dyan. At ganito po ang dapat gawin. Akyat po tayo sa hagdan. Kung ang iba po, ang kanilang ladder ay nasa building, escalator, ako naman po ay kawayan at kahoy ang aking escalator. Hindi naman po delikado kasi andito meron naman pong sanga ng kahoy. So, dito ko po ito puputulin at gayon pa rin ang gagawin mamaya. Dandahan din itong So, hindi ko lang po lalaliman kasi mabigat ito. Marami pong langgam. I-adjust natin yung kasi pag mabigat po ang saging o napakalaki po yung kanyang puno o napakalaki po ng bunga tulad po nito. Mabigat ito kasi napakalaki ng bunga. Kailangan po bawas-bawasan po natin yung sa puno. Pagbali. So bababa na po ako sa aking escalator. Escalator po dito sa bundok. Mga kakabits yan, dito na ako sa baba. So, ganito po, kailangan lagi tayong maingat. So, dahil pumali na to, huwag tayong dadaan dito. At dito po sa kabila. Yung lagi po tayong maingat. Yan. Ganyan po. Kailangan po lagi tayong safety first. Pag nakita po natin na kailangan na pong putulin ang ating saging, huwag po nating hayaang maging masyadong matured. Ito po kasi hindi namin nabantayan itong aming saging. At hindi po namin na-check kung pwede na siya. Kaya ito po yung sabi ko kanina nung pagputol ko ng latundan na hindi po natin kailangan hintayin na maging matured masyado. At ganito po masasayang po talaga ang bunga. So ito po kasi hindi namin nabantayan to eh. Yan, napakalaki po talaga at ang lalaki po talaga nitong bunga. Ang tawag po dito sa saging nito is tampel ko. Yan po napakalalaki. So ngayon,
mag-iingat ako dahil po mayroon ditong wire ng kuryente at live po ang wire na ito. So, kailangan ko pong mag-ingat, dandahan kung tatanggalin ang dahon. So, mga kabetsi, balik ulit ako dito sa pagpuputol ng mga dahon. Yan, mga kabetsi. Tingnan nyo po, ito po ay rambutan. Yan din rambutan. Dito po mano yung sanga. So, sayang naman po kung putulin ko itong rambutan, yung sanga niya. Kasi po, napakababa po nito. Tingnan nyo po mula dito sa lupa. Yan. So, pag mamunga po dito, itong rambutan, hindi na po kami aakyat. Kasi andito lang to sa baba. Ganito po. Dito sa bukid, mga kabetsi. So, sabi ko pa, mga kabetsi, safety first sa ating buhay. So, dahil may wire, so putulin natin dito banda para hindi po natin maabot ang wire. Pagtitira po tayo ng isang dahon na kailangan nating hawakan kapag hila. Titingin po tayo sa ating hilahing So, Sige. so ito na mga kabetsi. Sadyang napakabigat. Kailangan po, dati po kasi nakatanim itong saging dito. Bawasan ko na lang ito. Dati po kasi, wala pa ditong, di pa kami nakapagpakabit ng kuryente. Andito na itong saging. Kaya, kung dapat, ang gawin talaga natin, huwag tayo magtanim ng mga puno malapit sa kuryente. Kasi mali itong manilikado. Bago po kasi ikabit yung kuryente, meron ako talagang saging. So, kailangan po itong na to. Tawag muna ako ng anak ko para ako'y tulungan. Kailangan ko na po ng katuwang sa pag nitong saging kasi sobra po talaga napakalaki. Kung makita nyo lang talaga dito, ito sa personal, magkaiba po kasi yung video at saka talaga nasa personal. Sadyang napakalaking talaga po ng saging na ito. Napakalaki at malalaki po yung bunga. So talaga po siguro ang bigat-bigat nito. So andito yung aking anak. Oh, ang aking photographer. Ako na magputol na. Alalayan mo to nak ha. Nawag. Dandahan lang tayo. Yan. Sobrang laki. At kinain na po, meron na pong kinain ng ibon. Itong ito po meron ng kinain. So, po natin ng ligtas. Naputol po natin yung saging na ligtas po tayo. At kailangan din po mag-ingat-ingat tayo dito sa kuryente ngayon. Ito na po yung saging. Napakalalaki po nito. Maraming pong nasayang. Bilangin ko po yung sayang. 1, 2, ito pa, 3, 4, 5. Oh. Ibig ko sabihin, po siya, nag-matured pong masyado itong saging sa puno. So, yun po mga kabetsi. Ito yung tips na ibabahagi ko sa inyo na huwag po nating hayaang maging matured ang ating saging sa puno. Kailangan din po natin itong i-check or tingnan natin ang ating mga tanim para hindi po masayang. So ito marami pong nasayang, 6. At saka po, buti na lang po itong hinog na isa.
Hindi po siya nabiak. Kaya nga po kailangan talaga wag nating hayaan maging matured. So meron po kami ngayong dalawang saging. Yan po. Ito po yung tundan. Latundan. At malalaki po yung kanyang bunga. Yan po. Malusog po siya. Sayang po talaga itong itong saging na hindi po kasi namin nabantayan. Kaya ito, yung saging namin ngayon. At muli na naman po, sasabihin ko na naman sa inyo mga kabetsi, sa mga silent viewers ko, at sa lahat po ng mga viewers at mga nakasubaybay, sumusubaybay sa aking channel. At napaka very supportive. Ang lahat ng mga subscribers ko, mayroon na po akong 2,010 subscribers. Thank you so much sa inyo pong lahat. Hanggang sa patuloy nyo pag subaybay sa aking channel. Maraming salamat. At ito naman po ang aking kaunting kaalaman tungkol po kung paano po ang tamang pagputol at pag-harvest po ng ating itinanim na gulay. Hindi po, nagkamali po ako. Itinanim po na saging. So, mga kabetsi, ito na naman po muli ang aking masasabi sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Ama sa Langit na siya po ang nagbigay buhay sa atin. At inyo pong makikita ang kanyang nilikha na napakaberde at napakaganda, at dito rin po tayo nabubuhay sa kanyang mga pinagpalang mga pananim na nagbibigay po sa atin